نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri ay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpapadalisay sa buwan ng Ramadan. Opo mga kapatid, sa Islam, tayo alam naman natin ang ating kalaban ay ang ating sarili. Sarili kung saan nagiging kaaway dahil nag-aanyaya ito sa pagiging masama at pagsunod sa makamundong buhay o lalo ng ating mga pagnanasa. Kaya sa buwan ng Ramadan mga kapatid, ito ay unti-unting pinipigilan ng ating pag-aayuno. Pagkos sa araw ng paghukom, tatayo ang Quran at ang kanyang pag-aayuno at magsasabi at magsasaksi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag mong itapon ang tao na yan kasi nga pinigilan kong tao na yan sa kanyang pagnanasa. Subhanallah, yun ang sasabihin, yun ang tinatawag nating syafa'ah, pamamagitan ng pag-aayuno. Tatayo sa iyo ang iyong mabuting gawa. Kaya yan ang isa sa mga pinakamahalagang ibadat o pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan gawing dalisay ang ating mga sarili ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang gusto. Kasi nga siya po ang nagmamay-ari ng paraiso at siya po ang nagmamay-ari ng susi sa paraiso. Alam niya lahat at hindi kanya papayagan papasukin, hindi ka talaga makakapasok sa paraiso ng Allah sa kanyang tahanan. Kaya po sundin natin ang mga katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang gabay, bilang habag para sa lahat ng mga sanlibutan dito mga kapatid. Kaya sa pagpapadalisay ng sarili sa Ramadan ay napakamahalagang gawain bilang isang Muslim. Tingnan niyo, mayroong nga pinuri si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, at tungkol naman sa sino mang natakot sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon at pinigilan ang sarili sa pagnanasa, kung gayon tunay na ang paraiso ang kanlungan nito. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, kapag ang tao nagkaroon ng takot sa Diyos, yun isa sa mga nagpapadalisay sa kanya sa buwan ng Ramadan. Takot mga kapatid. Kapag ikaw natatakot sa kinatatayuan, arbay lang araw, hindi ka lang dito sa mundo mananatili mga kapatid. Bigyan isaalang-alang din na ikaw tatayo sa araw ng paghukom. Kaharap mo ang iyong Diyos. Sa kinatatayuan mo at sa harap mo ang Diyos mga kapatid. Dahil doon, natakot ka, pinigilan mo ang iyong sariling pagnanasa. Sarili mong pidhaya, pinigilan mo ang iyong mga hilig sa paggawa ng masasama, pakikinig ng mga musika, sa mga pangalunya, sa mga pagsisinungaling, mga karumal-dumal na mga gawain, pinigilan mo kasi nga natatakot ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakaroon ka ng tahanan, Allahu Akbar, ay ang paraiso, ang halamanan, kung saan ikakalugod ng iyong sarili. Ganun ang pabuya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nagpapadalisay sa buwan ng Ramadan. Bilang pagsasanay na ito, kasi nga ang Ramadan, pagsasanay.
Binibigyan ka ng Allah ng pagkakataon para matuto, para mayroon kang nalaman, karunungan, oh, bilang dagdag sa iyong karanasan, bilang kwento ng iyong buhay. Kaya kapag ikaw napigilan mo ang kapag napigilan mong sarili mo sa pagkain, sa pag-inom, alam naman natin pagnanasa to, kayang-kaya mo na rin iwasan ang mga pagnanasa sa paggawa ng masasama. Ganun na ganun mga kapatid, ang isa sa mga pagpapadalisay sa buwan ng Ramadan na kailangan pigilan mo ang iyong pagnanasa. Alam naman natin bawat tao ay mayroong pagnanasa. Ngunit ilagay sa tama. Kasi nga, ang pagnanasa na yan, doon mo ibubuhos lahat sa paraiso, doon sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon yun nilikha, para doon yan. Kung nagkamali ka dito sa mundo, ay talagang ipapahamak ng iyong kaluluwa. Kaya, panloob man o panlabas, dapat ingatan mo yung mga mata, yung ilong, tenga, panlasa, yung pandama. Dapat ingatan mo itong 5 senses na ito mga kapatid. O ang panloob, ang iyong puso. Ingatan mo rin puso mo. Ingatan mo ang tiyan mo. Ang utak mo, ingatan mo lahat yan. Kapag ikaw ay mapag-ingat sa mga ganito, ay ikaw kabilang ka sa mga nagpapadalisay sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Tingnan nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga yaong sumasampalataya, katakutan ninyo si Allah at dapat rin titignan ng sarili ang anumang kanyang magawa para sa kinabukasan. Tingnan nyo, para sa kinabukasan mo to eh. Tignan mo, pansinin mo, ingatan mo. Kasi nga, yun ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Para rin yan sa iyong kinabukasan, hindi lang sa year 2026, year 2027, o ano pa dyan sa kinabukasan. Hindi yun ang tinutukoy. Maraming tinutukoy dyan, lalo na ang kabilang buhay mga kapatid. Tignan mo rin ang araw ng paghuhukom. Araw kung saan babayaran ng lahat ng mga sarili ang kanyang mga nakamit. Kaya tignan, utos to ng Allah. At katakutan mo si Allah. Katotohanan si Allah ang nakakabatid sa anumang inyong mga ginagawa. Kaya dito sa pagpapadalisay sa sarili sa buwan ng Ramadan mga kapatid, ito'y tinatawag na paghahanda sa ating sarili para kaya na nating iharap ang ating mga mukha kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya meron kang mukha na masaya, maligaya, nagagalak, kaharap mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mukhang lungkot, nasa kapighatian, kaya nasa pagluluksa. Hindi ganun ang mukha dapat iharap natin kay Allah. Dapat dalisay. Kaya puputi ang mga mukha sa araw paghukom ng mga mananampalataya. Hindi iitim. Kasi nga, dito pa lang sa mundo ay dinadalisay niya na ang kanyang mga gawa. Tingnan nyo, mga gawa, nagre-reflect yan sa mukha. Dito nga sa mundo, totoo talaga nagre-reflect yan sa mukha ang paggawa ng masasama. Kaya ang tao, guilty, nakikita pati puso niya, lakas ng tibok, guilty. Kaya kung ikaw, dinadalisay mo dito ang buhay mo, lalo na sa buwan ng Ramadan, aharap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na maputi ang iyong mga mukha. Puno ng saya, puno ng galak na kaharap mo ang may kapal. Allahu Akbar. Kaya sa pagiging abala mga kapatid, lalo na naging abala ka sa Ramadan sa pag-aral ng iyong kaalaman, katulad ninyo mga kapatid, na sumasama kayo, nakikinig kayo o sa mga aralin patungkol sa pang-Islamikong bagay. Ito'y pagpapadalisay ng sarili kasi nga
niwawala mo ang sarili mo sa kalubugan ng kamangmangan. Ang iba kasi nalulubog sa kamangmangan, mga kapatid. Ikaw, inaahon mong sarili mo. Hindi, ayaw mo malubog sa kamangmangan. Naging bulag ka na sa katotohanan. Itong kinakatakutan din natin. Kaya bilang mga Muslim, dapat maging dalisay ka sa kamangmangan. Dapat ilagay mo ang sarili mo mula sa kadiliman patungo sa kalinawagan ng Islam. Dapat nasa liwanag ka po. At alam naman natin, ang kadiliman patong-patong yan. Ang mga kamangmangan, lalo na mga bulag sa katotohanan, na dahil sa kanilang mga ginawa, binulag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa silang mga bingi, ginawa silang mga pipi. Sumun, bukmun, umyun, pahum la yarji'un. Mga bulag, mga pipi, at mga bingi na hindi sila makakabalik. Hindi sila makakabalik kasi nga wala eh. Hindi nila alam. Kaya, kaya sa isa sa mga pagpapadalisay sa buwan ng Ramadan ay kailangan maging abala sa pag-aaral ng ating reliyon. Sa pagbabasa ng Quran. Sa Quran, mga kapatid, kahit paulit-ulitin mo yan, marami kang matutunan mga aral dyan. Mga bagong karunungan, mga bagong kaalaman. Mayroon nga akong nabasa, kalabasa, baging ng kalabasa. Kalabasa, nabanggit doon. Kasi nga isinuka sinuka ng balyena si Yunus. Tapos sa tabi niya may kalabasa. Natuklasan ang kalabasa, gamot pala sa paso. Kapag ikaw nasusunog yun, gamot yun ang kalabasa. Subhanallah. Yan ang nangyari kay Yunus. Nasunog siya doon sa loob ng balyena. Kaya dahil doon, kumain siya ng kalabasa kasi nga gamot. Allahu Akbar. Marami kang matutunan kahit mga bagong kaalaman yan eh. Sa totoo lang. Kaya nagiging tiyak ka pa sa katotohanan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga sanlibutan. Ang Quran, nagiging naging tiyak ka eh. Nakakatiyak ka kasi nga nagpapakadalisay ka sa buwan ng Ramadan. Binabasa mo talagang Quran, pinipilit mo na ubusin ang buong Quran sa pagbabasa. Hindi lang pagbabasa, bagkus pinapagandahan mo pa ang iyong boses sa tajwid. Di ba? Natututo ka pa sa pagbabasa ng Quran at maging kabilang ka pa sa mga anghel. Allahu Akbar. O kung hindi ka naman marunong magbasa, pinipilit mong magbasa, Allahu Akbar, meron ka pang dalawang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong pagsisikap at sa iyong pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya dahil doon, mga kapatid, yun, kailangan natin yun ang pagpapadalisay sa buwan ng Ramadan. Matutulungan ka ng iyong kaalaman. Ang mga inaral mo, matutulungan ka. Magkakaroon ka pa ng pag-iingat at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon ang pagpapadalisay sa buwan ng Ramadan. Kasi nga mga naunang mga tao, mga kapatid, malulupit kapag magbasa. Tingnan nyo sa kwento nga, si Imam Malik, isang araw, isang buong Quran ang kanyang nababasa. Ganon kalupit si Imam Malik at ang mga nauna rin. Kasi nga, napakabilis na nila magbasa. Tapos si Prophet Muhammad Salam nga eh. Tingnan niyo si Prophet Muhammad Salam. Kapag siya magsasala, namamaga ng kanyang paa. Dahil sa sala. Ganun sila magpapadalisay sa sarili nila. Kasi nga, ramdam nila ang lasap ng kasiyahan sa kanilang mga puso. Si Abu Bakar din, humihikbik at umiiyak ng labis kapag siya'y nagbabasa ng Quran tuwing sala. Ganun si Abu Bakar radiyallahu anhu, umiiyak. Kaya si Omar bin Khattab din, subhanallah, hanggang nagkaroon ng bakas na maitim sa kanyang mga mata dahil sa pagdaloy ng mga luha. Allahu Akbar. Tingnan nyo, naging bakas, mga kapatid, nangitim to. O kung ano pa, siguro naging na-irritate ang kanyang skin sa mukha. Kasi nga, nangitim eh. Ayun eh, ganun kasi si Omar. Sa tapang niya, sa takot niya kay Allah, kapag binabasa niya Quran, marami siyang naalala,
nagkaroon siya ng idea, nagkaroon siya ng tamis ng pananampalataya, yun, dahil yun sa kanilang pagpapadalisay, mga kapatid. Ganun ang kanilang pagpapadali sa sarili. Lalo na sa Ramadan. Matutunan din natin yan. Ang pag-iyak sa pagsasala. Kasi nga, mararamdaman mo talaga ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mararamdaman mo ang presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang mga muhsin. Di ba? Ang ihsan, tinanong ng Prophet sallam, anong ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, wa in lam yarak, wa in lam tarahu, fa innahu yarak. Sinabi sa, ang ihsan po ay katulad ng pagsamba mo kay Allah na para mo siyang nakikita. At kung hindi mo siya nakita, ay katotohanan ikaw ay kanyang nakikita. Kaya ganun ang pagpapadalisay. Maabot mo yan, kapatid, lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang ihsan. Hindi ka lang Islam sa Muslim, bagkus umangat ka sa iman, pakaganda na yan. O kaya mas lalo na umangat ka sa pagka-ihsan. Kasi nga parang nakikita mo na si Allah sa iyong pagsala. Nararamdaman na yan ng iyong puso. Pinapatunayan na yan ng iyong mga 5 senses ng iyong katawan. Kaya ganon na ganon, mga kapatid. Kasi kaya nga ang iba grabing luha kapag nagsasala. Kasi nga nararamdaman nila yan. Kaya ang katigasan ng puso, mga kapatid, inshallah maging dalisay yan sa buwan ng Ramadan. Kung ikaw ay nagsusumikap, maabot ang mga ganitong mga antas ng pananampalataya. Napakaganda ng Islam kasi napakalinaw. Hindi tayo nagpapaiyak ng tao. Kasi yung iba, ganun pinapaiyak nilang tao, pinapaalala niya mga masasama niyang gawain, pinapaalala ang mga mahal niya sa buhay. Hindi ganun sa Islam. Sa Islam, pinapaalalahanan ka ng salita ng Allah. Pinapaalalahanan ka ng salita ng mahal nating propeta. Kasi nga, yun ang hinuhubog ng ating mga sarili. Dapat ihubog mo sarili mo sa pananampalataya. May takot kay Allah. Kasi nga kung ginawa mo yan, ay talagang nagpapakadalisay ka, lalo na sa buwan ng Ramadan na ito, mga kapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at saka ipinakita sa kanya ang kasamaan nito at pagkatakot. Talagang nagtagumpay ang sinumang nagpakadalisay nito at sadyang mawasak ang sinumang nagdungis nito. So ang ano na ito, mga kapatid, tingnan niyo, ipinakita sa kanya kasamaan. Ganun tayo, mga kapatid. Kapag gusto mo magpakadalisay, isipin mo rin ang iyong mga masasamang gawain na huwag mo talagang babalikan. Ganun ang mag-isip tayo sa kasamaan. Huwag mong balikan yan na parang ikinamumuhi mo ang iyong sarili na itapon lamang sa lumagalamlab na apoy ng impyerno. Ganun na ganun ang pag-iisip ng mga mananampalataya. Kaya kapag ganun mag-isip, lalabas talaga yan sa kanyang dila at maninindigan siya sa tama. Iiwanan niya lahat ng mga masasama. Ganun. Kapag inaakit siya, kapag inaanyayahan niya, tatanggihan niya lahat yan. Kasi nga nararamdaman niya kapag siya gagawa ng masama, ay ibubulid lamang siya sa impyernong apoy. Kaya mga kapwa natin, mga kapwang manampalataya, ramdamin nyo ang pagpapakadalisay lalo na sa buwan ng Ramadan. Ang mga maruruming mga kapwa natin mga Muslim, dapat mag-isip-isip na tayo. Dapat ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating paniniwala. Kasi nga, yun ang makakaligtas sa iyo sa araw ng paghukom. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yawma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhiru Allahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw na kung saan matatagpuan ng bawat kaluluwa ang anumang nagawa mula sa kabutihan at
ay iharap at gayon ding mga nagawa mula sa kasamaan. Gugustuhin niya na kung meron sanang pagitan ng mga ito at sa pagitan ng napakalayong agwat at binabalaan na kayo ng Allah tungkol sa kanyang sarili at ang Allah ay napakabait sa mga alipin. Tingnan niyo mga kapatid, dito sa sinabi ng Allah, binabalaan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung hindi ka pa nagpapakadalisay, ay talagang matatangay ka sa paggawa ng kasamaan. At dito sa nabanggit sa Quran mga kapatid, iharap po tayo doon. Lahat ng ating mga nagawa, masama man, mabuti. Ha? Tapos ang iba magano pa mangarap na sana meron silang agwat sa kanyang mga nagawang masama. Wala ka ng pagkakataon doon. Basta ay tatayo ka na doon sa timbangan ng gawa. Wala ka ng malo doon, masasabi. Kasi nga, ituto pa rin ng Allah ang kanyang pangako. Lahat makakadaan doon sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung wala kang nagawang makabutihan mga kapatid, na'udhu billah, tiyak na mapapa-imperno ka. Ngunit kung ikaw nagpapakadalisay dito pa lang sa mundo, lalo na sa buwan ng Ramadan, Allahu Akbar, napakalaking bagay na po yan, na ikaw ay makabilang sa paraiso ng Allah. At alam naman natin mga kapatid, sa paraiso, hindi mo na kailangan magsamba. Wala nang pagsasamba doon, wala nang sala, wala nang pag-aayuno. Kasi nga, dito lamang yan sa mundo ang pagpapakadalisay. Allahu Akbar, biyaya ng Allah. Dito lang yan sa mundo ang pagpapadalisay. Pagdating mo doon sa araw ng paghukom, kung ikaw makapasok sa paraiso, wala na kasi nga napakadalisay mo na. Sa panloob at panlabas, sa puso at sa diwa, malinis ka na, kaya hindi mo na kailangan. Yun ang pabuya ng Allah. Kaya tiis-tiis lang mga kapatid ang pagpapadalisay dito sa mundo, lalo na sa buwan ng Ramadan. Tiis-tiis lang. Yun ang ating kapital para makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang kahinatnan mga kapatid, napakatindi pala ng biyaya ng Allah. Kaya mga dito sa mundo, example, ikaw ay tunay na mananampalataya pero ikaw nalugi, okay lang yan. Basta hindi ka lang malugi doon sa kabilang buhay. Kasi kung kapag ikaw nalugi dito sa kabilang buhay, ay talagang iiyak ka, maghinagpis ka, magluluksa ka. Lahat ng mga kalungkutan mapunta sa iyong sarili mga kapatid. Kaya alhamdulillah bilang mga Muslim, tayo po ay kahit ganito lang, basta ikaw nagpapakadalisay mga kapatid. Hindi ka nakikisaw-saw sa mga kasamaan. Hindi ka naging kurakot. Hindi ka tiwali. Basta nagpapakadalisay ka, Allahu Akbar. Ang biyaya o kaya pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa buwan ng Ramadan. Kaya tayo, isampu na lang sa buwan ng Ramadan. Malapit na matapos ang Ramadan, nagbibigay tayo ng zakatul fitr. Kasi nga nagpapakadalisay yan ng ating pag-aayuno. Kapag ikaw ginawa mo yan, napakalaking biyaya na yan kapatid. Kasi nga, mayroon kang natutunan sa warang fasting mo Nagkaroon ka ng malasakit. Natuto kang magmahal ng iyong kapwa. Bunga yan ng kahinatnan ng pagpapadalisay mo sa buwan ng Ramadan. Yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, na magabayan ang tao mga kapatid. Tingnan nyo, sinabi ng Allah dito sa Quran, sabi niya, "Dhalika bi anna Allah lam yakun mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iyon ay dahil sa katotohanan si Allah ay hindi naging tagapagpalit ng biyaya ng kanyang ipinagkaloob sa mga tao hanggat sa babaguhin nila ang anumang nasa kanilang mga sarili. At sa katunayan si Allah ang tagapakinig na maalam. Subhanallah. Tingnan nyo mga kapatid, dito sa aya na ito mga kapatid, hindi pala papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ipinagkaloob sa atin kung hindi natin babaguhin ang ating mga sarili. Kung ikaw mabuti, patuloy mo yan.
Huwag mong baguhin maging masama ka. Kung ikaw nagsasala, ipatuloy mo yan. Kung ikaw nagpapadalisay, ipatuloy mo yan. Hindi babaguhin ng alas manawat ala ang iyong nalalasap na sarap sa pagsamba. Ngunit kung ikaw nagiging mababa, kung ikaw ay tagasunod na ni Satanas, kung ikaw tagasunod na ng iyong pagnanasa, ay talagang babaguhin ng alas manawat ala kanyang mga biyaya sa iyo. Gagawin kang mayaman pero ang lungkot naman ng buhay mo, napaka malisim, napaka nakakakita ka ng mga bagay kung saan hindi mo kayang isipin na punta sa iyo yan. Ayun ang parusa ng alas manawat ala. Kasi nga binago mo ang mga reliyon ng Allah. Ginawa mo si Jesus naging Diyos. Kaya naging kalituhan na tuloy ang iyong paniniwala. Ayun, parusa yun ng alas manawat ala. Tapos nanindigan ka pa sa mali. Ay talagang bulag ka na talaga sa katotohanan. Kaya mga kapatid sa Islam, itong relihiyon na ito mga kapatid, gusto ng alas manawat ala na magiging dalisay tayo sa buwan ng Ramadan. Lalo na ikaw, tumatayo sa pagpapadalisay. Kaya mga kapamaraanan nito mga kapatid, napakasimple lang. Huwag kang magpakitang tao. Kasi nga, sakit yan ng tao eh. Gusto niya maging sikat, gusto niya makilala. Sakit yan, pakitang tao yan eh. Dapat ikaw malayo sa mga ganun para ikaw ay dalisay sa pagsamba. At tinatawag nating ikhlas. Ikhlas ka kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron kang malinis na hangarin. Hangad mo lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangad mo lang makapasok sa kanyang kaluguran. Yun, Allahu Akbar. Tapos ano pa? Tinaglay mo rin ang mga magagandang pag-uugali. Tinataglay mo eh. Yun, pagpapadalisay, ibig sabihin meron kang natutunan sa buhay mo na natuto ka talaga. Kaya naging inayos mong sarili mo ang mga bagay kung saan ikinasakit ang loob mo, ang ginawa mo, in-apply mo sa kapwa mo pero hindi mo sila sinasaktan. Yun, magandang pag-uugali yan eh. Kasi nga ayaw mo mangyari sa iba ang nangyari sa buhay mo dati. In-apply mo talaga ang karunungan, in-apply mo talaga ang kaalaman, liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Example na lang, kapag hindi ka pinansin ng pinuntahan mo, ang mga tao pumunta sa iyo pinapansin kasi nga alam mo na ang pakiramdam ng taong hindi pinapansin. Ganun, naging magandang pag-uugali mo, Allahu Akbar. Yun ang gusto na, yun ang pagpapadalisay ng sarili para mabago mo ng tuluyan ang iyong kapamaraanan sa iyong pagiging Muslim. At saka mga kapatid, isa sa mga pagpapadalisay din ang pag-iingat mo sa mga obligasyon ng mga fard. Sample lang mga sala, fasting, pag-hajj. Kaya pinaka-importante sa lahat, ang pagsamba mo kay Allah. Yun, napaka-importante yun kasi yung iba, sa krus sila sumasamba, subhanallah. Kaya ang Diyos sinasabihan nila, may anak ang Diyos. Yung sira ang paniniwala nun. Paganismo yun. Kaya tayo mga Muslim, dapat maging dalisay pati ang ating mga pinapaniniwalaan. Dapat dalisay yan. Kapag ikaw dalisay yung pinapaniwalaan, dalisay rin ang iyong pag-iisip. Kaya yun ang mga tapos dapat marunong kang magkusang loob sa pagsamba. Ibig sabihin mga kapatid, magtatawo. Marami kang mga sunna na ginagawa. Kasi alam mo na ang pagtatawo o kaya mga kusang loob na pagsamba ay nagpapalapit lalo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ating gusto mga kapatid. At saka panghuli mga kapatid, at magmuni-muni talaga sa banal na Quran. Kapag ikaw nagbabasa, dapat parang ilagay mo sarili mo dyan. Katulad sa pagbabasa mo sa Surah Yusuf, si Yusuf alayhis salam, na inakit siya ng mga babae pero pinipigilan niya ang kanyang o kaya inaapi na siya pero hindi siya nagpaapi bagkus sinabi niya talaga sa hari ang kanyang kalagay. Yun ang mga magandang aral kasi yan kasi nga minumuni-muni mo ang Quran meron kang natutunan. Ang mga kwento dyan, hindi yan nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lang meron kang aral na mapupulot dyan.
hindi man lang sa kaalaman, bagkus baka sa ugali, o kaya wala kang napupulutan maliban sa paniniwala yun. Magandang ano na yun, magandang karunungan na yun at kapag ikaw natuto sa mga ganitong mga bagay. Kaya sa pagpapadalisay mga kapatid, lalo na sa buwan ng Ramadan, ay magkakaroon ka ng liwanag pa at matinding panindigan sa ating reliyon. Kaya ang mga liwanag ng talata mga kapatid ay ating sundin at pakinggan. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.